Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. In my channel, we normally talk about those teachers na gustong pumunta here in Canada, immigration updates, viral videos, at kung ano-ano pa. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe into my channel at nag-like ng video ko at sa mga nag-comment, positive or negative, I really appreciate it. Thank you so much. Well, anyway po, today, if you have seen my first video about being a teacher in Canada, there we discussed paano nga ba talaga mag-apply sa Canada or ano muna ang first step bago tayo makapag-apply ng teaching position or as an elementary school teacher here in Canada. Today, in this video, we are going to talk about a different topic still related to our last video. Yan, ipopost ko yung link dyan or yung screenshot. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo yan kung paano maging teacher dito sa Canada. So, today, ang pag-uusapan natin kasi may mga nagtatanong, magkano ba talaga ang sahod? Kailan dapat nag-a-apply or kailangan nagsisend ng resume? Paano ba ang actual application? Kailangan ba agad may permanent job? So yan, sa video na to, pag-uusapan natin yan. So panoorin hanggang dulo. From islands to maple leaves, strength of a heart that believes. Goodbye to Manila, hello to the crisp air, taking a risk with a dream and a prayer. From bustling streets to the... So bago natin pag-usapan ang sahod, kasi alam ko yan yung nagpa-click sa inyo sa video na to, paano ko ba iaangat ang kabuhayan ng aking pamilya back home. So ang pag-uusapan muna natin is yung mga benefits. Ano ba talaga yung mga benefits na ibinibigay para sa isang teacher? For example, nakakuha kayo ng offer sa isang public school here in BC. By the way, malaki ang BC. Okay, sobrang laki. So most probably, there are a lot of school districts. Okay, so possible benefits include extended health, which means na Okay. The first benefit is extended health. Well, yan yung parang pwede mong i-add yung common law partner mo, yung husband, yung pamilya mo dun sa benefits na natatanggap mo. For example, there are insurance claim wherein they can avail whatever benefits that you're getting from the public school, then your family can have it too. Parang ganyan. So, dental, syempre, kasi dito, most probably, ang free lang sa dental is yung mga matatanda, yung mga pensionado na, yung mga senior, yan pala, yung mga senior, hindi matatanda. Mga senior na, tapos yung mga Canadian or permanent residents lang. So, yan. So, pension, eventually, if you have contributed or if you have stayed in that school for a very long time or for a period of time, then pagdating ng panahon, then may makukuha kang pension. Okay? Paid sick leave, yan alam naman natin, self-explanatory yan. Maternity and parental benefits, yan is self-explanatory din. And professional development opportunities. For example, there are training that could improve your skills or your knowledge when it comes to teaching. So, yan. So, isa yan sa yung mga yan ay yung mga dahilan kung bakit maraming teachers yung gustong maging isang public teacher dito. So, ang next question naman is, kailan ba dapat mag-apply? Normally, ang school dito is nag-open by September. Naka-break sila may summer spring break sila. So, summer spring break. May summer break sila ngayon
May spring break din na tinatawag, pero ngayon, as of the moment, or as of creating this video, naka summer break sila. So, parang 2 months yata yan. And by September or by first week of September, then balik na naman sila sa school, which would last up until June of next year again. So, ganyan. Pero each season, meron silang break for a month or minsan 2 weeks lang. Depende. May winter break din, may spring break, summer break, tapos yung fall parang sandaling-sandali lang yung ano eh. Hindi siya ganon. Hindi ganon yung break niya. Anyway, so much about the break. Kailan ba talaga pwede mag-submit? Again, September normally nagsisimula ang klase. Ideally, it will be better if you have already submitted your application before it starts or before the next school year begins. So the next school year will begin by September, again, as of posting this video. And mas maganda kung nakapag-apply na kayo before then. 'Di ba? Kung nasa labas naman kayo na bansa, then syempre marami pang 'di ba? Marami pang dapat asikasuhin like paperworks and everything. Then it will be better if you have already applied like months or at least a year in advance for the next school year. Pero ibig ba sabihin September lang ang hiring? Hindi. Kasi there are teachers who resign, nagli-leave, tapos minsan nagma-maternity leave or kung ano-ano pa. Minsan maraming dahilan kung bakit sila umaalis sa position, right? So, it will be better if you just send out applications and make sure na yung sinasend yung application is definitely tailored fit dun sa ina-applyan yung position. Okay? Meron nga iba nagsasabi na dapat ang ina-applyan muna is teachers on call. But syempre, pag wala ka pa dito sa Canada or if you are outside Canada, then hindi naman pwedeng teaching on call lang yung mo. This would only apply for those who are currently here or who's currently holding a PR or Canadian citizen dito sa Canada or holding an open work permit status. You won't be able to apply as a teaching on call, syempre kasi wala kang permit. Wala kang permit para makapagtrabaho. But if you're outside Canada, then your work permit must be for full-time position. Hindi siya pwedeng substitute teacher lang. Okay? So, ano nga ba talaga ang mga dapat ihanda when you are applying for a public teacher position? So, first one, of course, your passport. Siyempre, di ba naman? Self-explanatory, paano ka lilipad papunta rito. Okay? Resume, CV, teaching license. Hindi yan teaching license po sa bansa natin, okay? Yan na ay teaching license dito. Kasi I have a PRC license. Meron po akong nakapasa po ako ng LET sa Pilipinas. I myself passed the licensure examination for teachers back home. Pero kumuha pa rin ako ng teaching certification here dito sa BC to work as an early childhood educator. I'm not an elementary teacher. I'm an early childhood educator, which is one of the regulated positions as well. Pero anyway, teaching license dito po sa BC ang sinasabi. Okay? And I've already explained that on my previous video. So diploma, transcript of records, teacher education documents, practicum records if there's any, employment certificates, reference letters, updated NBI or police documents, English test if required, and BC certificate. Ayan ang nga yung sinabi ko kanina, BC teacher certification. So make sure na naka-scan yung lahat ng bagay kasi nga lahat naman ng bagay ngayon is online na. Most of the time you are being asked to send it via email, and
attach all of those necessary documents. And the next one is how to apply to school districts, 'di ba? Paano ka nga ba mag-a-apply? Of course, as I've mentioned earlier, you need to have your BC Teacher Certification application. Otherwise, you also need the certificate itself, not just the application. Prepare your professional resume, prepare your cover letter, apply sa iba't ibang school districts. Marami ang school districts dito. In Vancouver alone, there are more than 10 as far as I know in Metro Vancouver, okay? So napakadami niyan. So bawat isa kasing parang imagine niyo lang sa Pilipinas, 'di ba? Sa Manila lang or sa Quezon City alone, there are a lot of public schools. So ganito rin dito. So sa bawat isang county or sa bawat isang barangay, kumbaga, may public school. Okay? Siyempre dapat, the more the merrier. So the more districts, the more opportunities. And pag na-prepare na natin yan, mga lahat ng bagay na yan, siyempre mag-practice din tayo kung paano tayo ma-interview. Prepare your English. 'Di ba? Yung parang natin, think in English because normally that is the mode of communication that you're going to use if you have been selected for interview. So, sayang naman yung opportunity kapag hindi tayo nakasagot sa interview, di ba? Okay? And be patient. So, sa lahat ng mga naging pasensyoso. So, magkano nga ba talaga ang sahod? So, yan na. Pag-uusapan na natin ang sahod. When it comes to sahod, depende yan. Kung medyo matagal ka na, then definitely there are increase. Depende pa rin yan, nakadepende yan sa experience, sa education level, sa salary category, and school district. School district because may mga school district na located sa mga malalayong probinsya. Most of the time, if the school district itself is located in province, medyo mababa yung bigayan. Pero meron din namang mataas ang bigayan kasi nga, mas onti yung nag-a-apply sa kanila na teacher. So, they take that, they give higher salary para mag-stay yung mga teacher sa kanila. Kasi, normally, ang ginagawa ng mga tao dito is pumupunta sila dun sa mga bigger cities. Ayun. Okay. So, magkano? So, pag full-time teacher ka, at kasi simula mo pa lang, most likely your salary is going to be around 60,000 annual. Hindi ko yan sinasabing monthly, annual. Annual salary po yan. Okay? Magkano po ba yung annual? Annual salary is around $28 per hour. So, sabihin na natin $30 per hour ang Canadian. So, ang $30 per hour is around 1,300 pesos. So, imagine niyo per hour. Per hour, sumisweldo kayo ng 1,300 pesos. Hindi nga natin, minimum nga lang, hindi pa umaabot ng ganyan yata kalaki per day sa atin sa Pilipinas. So, sayang, di ba? And kung matagal-tagal ka na teacher dito, then, pwede siyang lumaki up to 110,000 annual salary. Okay? Magkano ba ang 110,000 per annual salary ng isang teacher? So, 110,000 is around 52 Canadian. So, pag kinonvert na naman natin yan sa Pilipinas, as of the moment na conversion kasi natin is nasa 44 ngayon.
So, around ang sweldo mo, kung sumisweldo ka ng 52 CAD or Canadian per hour dito, so per hour, magkakaroon ka ng mga around 2,300. So, imagine mo 1,000 agad ang itinaas sa per hour mo kung matagal ka ng teacher dito. Again, depende pa rin yan, okay? Depende sa layo, kung saan ka nakatira or kung saan ka na-assign na school district. So, malaking bagay. Hindi sinabing maliit na bagay, napakalaking bagay na pwedeng makatulong or sa overall na pamumuhay natin. Okay? So, yun lang about this video, about para ma-inspire yung mga Pilipino na nag-aalangan na mag-apply as a teacher dito sa Canada. Yung mga may friend kasi ako na hindi niya maasikaso yung mga paperworks niya. Pero probably if there is something that will keep you motivated, siguro yung pera, yung sasahurin nato or yung time, 'di ba? Kasi habang tumatagal, syempre, yung opportunity baka mawala, 'di ba? Kasi nga 'di ba, kapag nandiyan yung opportunity, iisipin lagi natin dapat na i-grab natin yung opportunity na yan kasi hindi yan permanente. Okay? So, kung teacher ka sa Pilipinas at dream mong makapagturo dito sa BC, start preparing today, collect your documents, improve your resume, apply consistently, at wag na wag mawalan ng pag-asa. Okay? So that should be it for now. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe into my channel. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, thank you for watching. Bye-bye. Finding our rhythm in this glorious land.